Hanggang sa makita niya ang babae na naka-glamorous na damit na umakyat sa entablado. Saka lamang na-realize ng CEO na ang kanyang personal na sekretarya ay isang napakagandang babae. Ngunit nang buksan ng sekretarya ang kanyang speech, natuklasan niya na blanko ang mga pahina. Ang mga babaeng mapagkalkula sa audience ay naghihintay na makita siyang mapahiya. Huwag isipin na makakalusot ka dahil lang sa iyong mukha. Ngayon lang pala, ang bagong manager ng department, para paalisan ng sekretarya ng CEO, ay nagkunwaring may sakit, at sinamantala ang pagkakataon para irekomenda ang sekretarya na tumayo sa entablado. Habang tinitingnan ang mga blankong papel sa kanyang kamay, biglang nagpanik ang sekretarya sa entablado. Ngunit nang makita niyang tumango ang CEO na subukan ito, para hindi masira ang press conference, kahit walang handang speech, sinimulan niyang mag-impromptu speech. Nakatingin sa babaeng nasa stage na unscripted ang acting. Nagulat din ang CEO. Hindi niya inaasahan na magiging kahanga-hanga ang kakayahan ng kanyang sekretarya. Lalo pang nagulat ang matapobreng babae, na inaasahan siyang mapahiya sa publiko. Ngunit sa halip ay nagningning siya. Sa sandaling iyon, lalong nagkaroon ng pamilyar na pakiramdam ang CEO sa kanyang sekretarya. Tinanong niya ang sekretarya kung nagpunta na ba siya sa Jinhong Hotel. Isang buwan ang nakalipas. Dahil sa isang company gathering, ang babaeng lasing ay nakatulog ng hindi sinasadya, kasama ang kanyang boss na nag-aalala sa trabaho. Samantalang hindi pa nagigising ang boss, dahan-dahan siyang umalis. Bago umalis, naiwan niya ng hindi sinasadya ang resume ng kanyang kaibigan sa kwarto. Pagka-uwi, nalaman ng kanyang kaibigan na nawala ang kanyang resume, at pinagalitan siya ng husto. Ngunit hindi nila alam na malapit nang dumating ang hindi inaasahang swerte. Hindi nagtagal, natagpuan ng Pangulo ang matalik na kaibigan ng babae. Batay sa kanyang resume, yung babaeng nakasama ko kagabi. Sinabi niyang pananagutan niya ito, at dinala pa niya ito sa kanyang mansion. Ngunit hindi kailanman naakit ang CEO. Babae na dinala niya. Ngunit may matinding interes siya sa bagong empleyado ng kumpanya. Dahil lang sa pamilyar na amoy niya, itinaas niya ito bilang kanyang sekretarya agad. Sinasabing napakahigpit ng CEO. Pinakaayaw ko sa mga babaeng may masamang intensyon. Nag-aalala na makilala siya ng CEO bilang ang babaeng nagsamantala sa kanya noong gabing iyon ay nawalan siya ng trabaho. Ayaw niyang kunin ang posisyon. Ibigay ito sa ibang mga kasamahan. Ngunit pagkatapos marinig na ang buwan ng sweldo ay 50,000. Dumaan agad ako sa mga formalidad. Kayang-kaya ko ang 50,000 sa isang buwan. Napakainit ni Han Jai at Xiao Xiao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagka-uwi ko ay nalaman ko iyon sa katabi kong tita. Ang best friend ko ay sinundunan ng boyfriend niya. Nakita ko siyang lumabas sa isang luxury car gamit ang sarili kong mga mata. Siguradong si Xiao Xiao iyon. Ay, tita, kahit na mas matanda ako, di ba? Hindi malabo ang mata ko. Nakita mo ba ng malinaw ang numero ng plaka? Tila ang 3 ay katumbas ng 38. Dahan-dahan lang tita. Sino ang nakakaalam sa susunod na araw? Inayos ng pinuno ng kumpanya na sunduin niya ang amo sa hotel. Nakita ang plate number ng amo. Pareho ng boyfriend ng best friend ko. Hoy, imposible. Paano makikilala ni Xiao Xiao si Mr. Lee? Kamusta? Nag-o-overtime pa rin si Old Han sa ganitong oras. Nako, huwag mo nang banggitin. Ang asong kapitalistang iyon ay nangangailangan ng kotse para sunduin siya at ihatid saan man siya magpunta. Parang wala akong paa. Buti na lang at nag-resign na ako sa kumpanyang iyon. Ang gwapo ng amo ko ngayon. Malakas na kakayahan sa pagtatrabaho. At maalalahanin ang mga empleyado. Huwag banggitin kung gaano ito kaganda. Anong pinagsasabi mo? Hoy, Mr. Lee, nandito ka na. Okay, Old Han. Hindi ko nasasabihin sa'yo. Nakilala ko si boss. Ha 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 hi. Mr. Lee. Hindi ko inaasahan na may dalawang mukha si Secretary Jiang. Mr. Lee, bakit ka na unang lumabas? May bagong secretary na naman si Mr. Lee. Ang isang ito ay mukhang hindi kasing ganda ng huli. Wag mong sabihin yan haha. Bagamat halos walang kabuluhan ang mukha ng munting sekretarya na ito. Magandang figura, kung walang pakialam si Mr. Lee. Pahiram sa akin ngayong gabi. Ouch. Jilly, Boss Wang. Nakansela ang ating pagtutulungan. Bakit?
Mr. Lee.